Ayan, so ready na tayo. Okay. Prepare for take up. Ito na guys. Makakapag-video na tayo ulit dahil nakapag-erase na tayo ng napakadami. Napuno yung ating memory. Alright. Makita. Asan ang zipper ko? O, sa Iloilo na tayo mag-ano nito. Taas natin ng konti. Yan. Nakatungo daw ang ating ano eh. Let's go, Dumaguete. Shout out. Kailangan natin ng mag-gloves dahil masakit pagka walang gloves. Alright. Exactly 6:17. Nandito tayo sa Baywalk nila. 34 Odo natin 34203. Alright. Okay. Let's do this. More or less mga 200 kilometers po ito. Hanggang sa may Negros Occidental ay 174 kilometers. Yan. 174 kilometers. Pero dito hanggang Occidental natin 3 hours and 53 minutes. Mga more or less mga 4 to 5. Oy, dito ko na tayo. Ba't ang abilis pa? Nasa gitna pa tayo. Oy. Ay, mga bus sinasakaya sa Roro Dumaguete. Ito na po tayo, palabas na tayo doon ng Dumaguete, no? Ako sa papunta pa lang sigurong bayan to. Okay, turn right. Picture tayo sa may ano ito. Shell nut yung kanilang delikado yan, brother. Mga helmet nyo unsafe. Sana makaliban tayo ng Iloilo kung medyo gabi na. Doon na tayo magpapagabi. Kung medyo maaga pa eh, yung travel lang sa Roro ang medyo matagal. Doon ako tumatagal. Hasta King. Mamaya na tayo. Uy, ganda oh. Converted. Ano to, yung Honda ano? Honda to eh oh. Dio. Ay, kaya pala. Kaya pala siya converted. Galing ah.
Ganun naisip niya. Walang paa siya parehas. Kaya kinonvert, ang galing nung pagkaka-convert na sa Dio. Ayan, ang Dumaguete, mga brother or sister. Brother, sister na. Viva Señor Santo Niño. Oh, ang lakas pa ni ano. Mukhang senior na yung foreigner. Pero hindi na siya foreigner, mukhang Pilipino o citizen yan. Iba na kulay Pinoy na eh. Natakbo pa more or less mga 60 plus na yun. Yung iba pala mas matanda siguro yun doon. Laki tulong ni Google pag nandito, kaya lang nililigaw ako. Sa Enchanted River, niligaw mo ko Google eh. Iba ka rin. Wala, pinahirapan mo ako. 26 kilometers yung tinakbo ko doon, puro rough road. Hindi lang basta rough road, parang daang kalabaw na yun eh. Alas tika. Update Google na to. Mukhang lumang daan yung tinuturo sa akin eh. May mga bago ng daan doon, kalsada na pala lahat siya. Two-way nga lang pero malaki eh. Hindi sa kagayan dinaanan ko sa Enchanted River, papunta pa lang doon eh. Respect yan. Parang una Encanto ah. 0 to kilometers, but 0 to kilometers, 0 kilometers. That's beautiful, beautiful here. Dahil pa naman akong gas. Wag muna. Hindi pa nababawasan eh. Pili ko sila lahat. Ako didiretso ako. Dumaguete, Sibuyan, airport. Airport pala yan. Ayan ang airport ng Dumaguete. Shout out sa mga taga Dumaguete. Ganda pala to, si Ber. Ito yung ramp ng ng airport. May rampa eh no. Ano nila yan, warning device. Dapat mga ilang metro o ilang kilometro naka ibabaw na sila. Sukatan nila yan. May sensor. For Dumaguete. Civilized pala to. City kasi. Hours and 43 minutes remaining. Kakaumpisa pa lang natin. Nagbibilang ka na. 169 kilometers. Pero hindi nakakainip pa. Nainip lang ako pag ako'y nasa hotel na. Gusto ko na umuwi Maslog Barangay Health Center. Maslog ka ba? Hello. Alam mo kinakawayan ako yun. Hi, shout out. Car wash motor. Hindi mo na papacar wash para for 10 days na biyahe. Anong tsura nitong motor natin. Kilometer 0004.
Ba't kaya ganun? Naputol ng kilometrahe. Huwag kang bawat na yan. O, series liner. Sibulan. Ito na yung aso, kawawa naman. Pa rin tayo. Alright, paliko. Karamihan ng ano rito, nakikita ko na pipili-pilo, puro big bike dito ah. Dati pag nakakita ko naka-Philippine look big bike, para ako naliliit eh. Pero na-realize ko, wala sa big bike yan. Wala sa klase ng motor. Diba? Kasi yung iba, ang dami nila, no? Big bike. Tapos hindi sila makapag-isa. Ako, nag-isa ako. Isa lang, partner sila eh. Tsaka siguro nakaka-contact na sila doon sa mga dapat pinagpuntahan. Pero tayo, puro walk-in. Di wala nang takot. Ayun, maganda. Uy. Liliko na galing sa outer, brother. Pagka liliko ka na, dito ka na sa inner. Alright, nakalabas na po tayo ng bayan, ang sentro ng Dumaguete. Papunta tayo ngayon ng Occidental Mindoro. Ay, Occidental Negros Occidental, tapos Bacolod, sasakay tayo ng Roro papunta ng Iloilo. More or less mga 4 to 5 hours na biyahe ito. Doon siguro tayo kakain para magkasama na yung breakfast at lunch. Naka-brunch na tayo, naka-isang tinapay naman ako ngayong umaga, okay na yun. Tapos kaprasong kape. Alright, bumabaybay na po tayo rito palabas ng Dumaguete. Malawak po yung kalsada at walang lubak pa. Mukhang doon lang talaga sa summer pinagkaitan na. Napakagaganda ng tourist destination sa kanila. Tapos pangit yung kalsada. Marami. Alright, Peaceport yun, Peaceport. Oo, ang ganda. Kala ko pwedeng puntahan ng motor, wala. Hello daddy. Hi. Sa muling pagbabalik Dumaguete, i-schedule natin yung mga walang ibang pupuntahan kundi yung isang lugar lang. Tingnan natin kasi pag ganito habol ko yung oras.
kailangan magra-rides ka ng ano, mayroong kang kasama. Kasi pag ganito habol, hinahabol ko talaga, hindi ako nag-enjoy lang ako magpatakbo, pero yung pagtigil-tigil parang wala. Picture lang, picture. Pero next time, maghanap tayo ng kabady. Kung sino yung pwede. Para kahit sa waiting shade o saan matulog, pwede. Wala kasi nagbabantay ng gamit, kaya hindi ako makapagtayo ng tent kung saan. Pero maganda na rin na mag-hotel ka talaga para makita mo yung mga murang hotel. Kagaya yung kanina, medyo mura na yun yung lodge na kanina doon, Crisfield Lodge. Tinayo pala siya ng 1969. Ang kaya mo, mas matanda pa sa akin. Tagal-tagal na rin. Tsaka gabi pag matutulog na ako papikit na ako, merong biglang may sumagi sa akin na may bata. Sa isip ko, hindi pa ako masyadong tulog nun Sabi niya daw, nagbe-melt or na daw yung kanyang katawan, yung parang naagnas na. Doon pa lang naisip ko, bakit naagnas, ibig sabihin may patay. Ang linaw talaga ng bata na yun, yung pagkakasabi niya. Ako, naagnas na ako, ganyan. Pero nakipag-usap siya sa akin, parang kakapikit ko lang talaga hindi pa ko tulog. Buti na lang may Bible dun sa totoo talaga manalag ka lang. Nung yung Bible nakita ko sa mesa nung aking nirerentahan, siya, nag-pray ako ng saglit lang. Lord, kayo na po bahala sa akin, nakahawak ko sa Bible. And then itinabi ko na yung Bible sa gilid ko, hindi ko naman iniluwi itinabi ko sa akin, ayun, wala na akong naisip, basta nag-shutdown na agad ako. Nagising ako around 5 o'clock ng umaga. Gusto ko pang matulog, kaya lang iniisip ko yung biyahe, anong oras kaya makakarating, ganyan. Kaya sabi ko, kailangan ko nang magbiyahe, mag-prepare, kasi matagal ako mag-prepare, more or less mga kulang isang oras din. Kumangon ako ng isang 5 o'clock tapos ako 6 pasado naman, nakalis ako 6:17, isang oras nga. Ang dami kasing susunod din ako magdadala ng maraming gamit, yung walang nakatali, kasi para madali siyang buksan, madaling kunin. Yung bag na lang dito sa harap ang kukunin, yung bibilhin ko. Ayun guys, medyo ilang roro na lang to, 1, 2, 3, 3 roro pa. Mukhang pulbos ako rito Ayun, medyo yun pa, 3 roro pa yan. After nito, nasa Batangas na ako guys. Yung susunod na ruta ko, yung buong Luzon naman, kasi makasasama na sa akin si partner para may kakwentuhan ako. Pwede naman magsama, yun nga lang ako yung naka-registered. Panorte kami, buong norte ang iikutin namin, more or less mga 4 days. Kung kaya naman ng 4 days yun, dire-diretso, pahinga lang ay gabi. Pero malamang pumalo pa ng 5 days yun, dahil syempre yung partner ko yan ihi ng ihi, CR ng CR kain ng kain, diba? Talagang kailangan niya. Pero ito naman, okay, Mayor Cano, ibang bayan na siguro to, hindi lang nalabas kay Google kalsada lang nakalagay Pero pag tinigil mo, dami sa gilid pa lang. Mukhang widening dito sa kabilang side yon.
Mga dati siguro may bahayan or baywalk lang. Anay, anong anay? Anay talaga. Ano kaya, baka naman Bisaya word yun. Anay Jud. Di, kasabot ako na ano ng Bisaya, no? Jutay lang, jutay. Pero pagkakaiba ng ano, ang laki ng difference ng Muslim at saka ano, Visayas. Ito, sa aking opinion lang to, ano, kakapit. Pag sa Muslim, tahimik sila, no? Hindi masyadong salita. Salita, nag-uusap, pero hindi malakas. Pero sa Bisaya, grabe, lalakas nila, magkakatabi. Sabi nga sa Bicol, maribok. Maribok ba yan? Basta maribok. Ayun, maingay. Maingay magsalita. Yung magkakatabi lang ang lalakas. Parang proud sila na yun yung pinag-usapan nila. Tapos sa Tagalog naman, hindi naman ganoon. Pino, kaya lang iba rin eh. No? Pero ang kagandahan doon, no, kahapon, correct ko lang yung dati yung sabi ko. Nung pumasok ko sa Sultan Kudarat, kahapon nga, medyo ano siya eh, tahimik, nakakailang. Lalo na pumasok ko sa sa Datu Unsay, no. Hindi ko naman mahirap mag-judge sa mga bagay-bagay, mga tao, lugar. Pero pakiramdam ko lang doon, ano siya eh, kakaiba yung environment. Puro karamihan sa kanila naka-black. Yung tawag, hindi ko alam yung tawag doon eh, yung mata lang yung kita. Tapos tahimik sila, hindi kagaya nung nakagis na natin na marami nagbibiroan sa kalsada, marami nag-uusap ng malakas. Sa kanila tahimik, which is siguro nasa culture. Ang nakakabilib lang sa Muslim, sa mga kapatid natin Muslim, dala pa rin nila yung tradisyon. Sa Southern Tagalog, kinakamulat na akong tradisyon, yung mga nawawala na siya unti-unti. Nawawala. Dahil nga siguro civilized na masyado, babago na siya. Kaya nakakabilib din talaga yung tradisyon na talagang dala-dala pa rin ang mga Muslim, no? Ayaw nilang, kumbaga, kaya during the time ng mga Kastila, sila lang, kukunti lang yung nasakop, no? Sila lang talaga yung nakipaglaban para doon sa kanilang karignan. Hindi tipong ibubuhos yung buhay para doon sa kanilang lupain, sa atin, sa Pilipinas. Kaya nakakabilib. Kaya yun yung nano ko. Pero yun, medyo may takot dahil nga nung pumasok ko sa Sultan Kudarat papunta ng Datu Unsay, medyo kabado dahil nga doon sa mga balita. Pero exage din minsan yung balita. Totoo naman talaga may gulo, pero sa lawak ng Mindanao, hindi naman buong Mindanao magulo. May mga part lang dyan na talagang nagkakaganon. May mga kalaban ng gobyerno, pero hindi buong Mindanao. Huwag natin ilalahat. Huwag natin katakutan yung Mindanao. Napakaganda po talaga. And kung natatakot man kayo, alam ano natin na mas tumindi yung nito, pagbabantay ng AFP, no? AFP, PNP. Dahil halos lahat ng kalsada, meron silang checkpoint. Meron silang detachment. Dikit-dikit, no? Talagang hindi ako makaratrat. Rumaratrat ako, mamaya andyan na ng checkpoint. Slow down. Tapos separate pa yung sa checkpoint nila, separate yung ano ba yun? Separate yung motor, separate yung mga 4 wheels, truck. Pero yun, may mga paalala naman sila.
Yun nga lang talaga, sabi nila, wag lang kayo magta-travel ng gabi. Para for security purposes, for security reason naman. And yun, may nakatanguan din ako doon sa may parting, ano yan, bago dumating ng Cotabato. Ano siya, nakatanguan ko lang naka-Aerox, yung pala, Commander Detachment pala. Ayun, nakalimutan ko lang yung pangalan. Shoutout sa iyo, sir, kung maalala mo naman ako. At mapapanood mo itong video ko. Saludo ako sa mga kasundalaw at pulis dyan sa Mindanao. Iba yung pagtanggap. Ayan, kaya kagaya niya mga checkpoint po. PNP naman po dito, parting Visayas. Hoy, tumigil sila, oh. Oo, nag-aantay na umalis ang checkpoint. Ay, may mga kulang. Hindi natin masisisi kung bakit may mga kulang yung iba. Dito naman checkpoint ng motor. Kaya ayan, babalik yung mga yan. Ayan guys, napakasarap pag ano rito. Nakakalimutan ko yung ano pagka homesick ko, pagka nakahawak ako sa throttle, nakahawak ako sa motor, papaspasin ko na lang. Pag mga 4 bars na, maghanap na ako ng gasoline station, or doon na siguro sa ano, mukhang doon na nga sa bakayan ng ano, sa Occidental. Kaya lang tayo ng Occidental, Negros Occidental, para mag-picture dun sa ano, munisipyo nila. Occidental at Oriental. Oriental yung binabaan natin kagabi sa Dumaguete. Hoy, wag. Kala ko diretso, hindi natingin kay Google eh. Alright. Ay, balik tayo dun sa ano, no, na kay Dato Maunsay na, Unsay. Basta Dato, parang bago dumating ng Fink Mosque. Ayun, medyo nagbago nga, pakiramdam ko lang naman, feeling ko lang. Tapos, nung dumating ako si Pink Mansion, ayun, may mga bata nakabantay. Tapos mga nagbebenta ng kung ano-ano, hindi na ako nakabili dahil alam niyo na, tight sa budget. Tight. Higpit eh. Higpit na sinturon ko. Kailangan makauwi. May isa lang doon nag-approach na yun nga daw, magaling daw siya mag-video, mag-picture. Siya daw mag-picture. Sabi ko, may bayad. Sabi nyo, sir, wala po. Kayo po, kung kayo lang, bahala kayo. Okay, sige. Kayo nag-picture na. Kaya medyo yung maganda yung kuha ng picture ko sa may Pink Mosque. Dahil doon sa batang babae. Tapos yung binigyan ko ng 50 pesos lang. Para hindi tayo maging poverty porns. Ang dami bumapatigos doon, wala namang ginagawang masama. Wala. Lumisa naman tayo. Ayun, ang binigyan ko sa pasalamat, 50 lang yung kaya ko yan. Pang ano niya. Tapos nagbebenta siya ng kung ano. Oy, bawal sa akin, bawal. Meron akong ano, ganyan. Okay naman sila. Tapos hindi sila nanghihingi talaga. Kumbaga kung maibigay ka lang. Nagbebenta sila. Siguro dahil sa tradisyon talaga nila, no, hindi huwag mo hingi. Hindi sila nanghihingi. Ayun. Tapos yun, nagbiyahe ako ng Marawi na. Dumating ako doon mga 5 pasado. Tapos 6 o'clock, 6 na ako nakalabas. Padilim na. Yun naman, medyo nagbago yung feeling. Kasi nga
Talagang depende siguro sa mga tradisyon ng mga tribe. Hindi ko masabi kung tribe ba or grupo ng magkakaibang ano sila. Pero isang ano lang, Muslim lang. May mga ano sila. Yun. Karamihan din sa mga Rawi ay nakapang Muslim na ano. Medyo ang ganda. May mga naka-white, uniform sa school na mga students. Yun, ano sila, ang cute. Makikita mo naman sa kanila yung purity, yung ano sa mukha nila na mukhang ano sila, mukhang mataray yung mukha. Pero makita mo yung ano, yung tradisyon nila nandun pa rin. Mababait naman yung iba, pag tiningnan mo sa mukha, parang parang si Virgin Mary, mga ganun. Cute. Yun. Parang maganda talaga. Kumbaga bumabaw yung aking pakiramdam. Kaya yung Marawi hindi dapat kinatatakutan. Biktima sila ng karahasan. Napakaganda ng Marawi pala eh. Yun nga lang, masira dahil nga doon sa nangyaring Marawi siege na. Pero yun, biktima sila ng ng karahasan na nangyari nung nakaraang taon pa. Sana hindi na maulit dahil ang ganda ng lugar eh. Yung biyahe mo lang doon papunta ron medyo zigzag, two-way lang siya, pero soon siguro gaganda rin siguro yung daan. Kaya paglabas ko doon medyo maganda na naman daan papuntang Iligan, lalaw na siguro din yung lalaw na. Hindi ko matandaan yung lugar, napatigil ako basta from papunta lang papuntang Tubod, bago dumating ng Tubod mag-check-in sana ako doon. May dalawang pulis doon na nag-approach yun. Cool na cool kasi bagong bili yung kanyang NMAX, nangingi sa akin ng sticker. Sabi, sir, buena mano ka dito. So, dito ko lalagay sa kanyang NMAX. Ayos no. Tapos siya nagpa-picture ako. Ipopost ko yung picture pagka medyo maayos na. Hindi ko maayos Tapos yung may-ari nung restaurant and hotel, hindi lang ako nag-hotel dahil kulang sa budget. Ganap ako ng mura. Lanao del Norte, yung Tubod. Yan, papaspas na tayo rito guys. Mukha namang walang lubak dito, minimal man or mayroon. Kung mayroon, minimal lang siya. Hindi kagaya dun sa may kabilang part din ng Visayas, ang Samar. Pero pagdating nyo ng Leyte, okay na siya. May mga butas pero hindi siya, controlled mo na. Yung Samar talagang bulagaan. Sana maayos na para gumanda yung turismo sa kanila. Checkpoint. Hindi pala. Pedestrian. Ay, tama overtake. Mapadali yung aking oras.
3 hours and 15 pa. Kunain mo naman ako. 4 wheels. Liligo rin yung isa. Liligo din. Ayan, bibilis na to. Alright. Nakaka-file nga ito. Kanina hindi ko makita. Dapat ako maghanap kagabi ng kanil, kaya lang napagod na ako sa Roro. Nahilo-hilo ako sa alon. Caution. Yun, meron ng konti. Yan. Nagawa yung kalsada. Ito yung maganda pagka malawak yung kalsada. Pag may i-repair ka, may dadaanan ka pa rin. Uy, palaisdaan. Palaisdaan sa kabila ay palaisdaan pa rin. Backless na lang. Ilang tabing dagat. Hindi pala tanaw. Malayo-layo rin. Kadebe lang siguro ang dagat. Tanjan City. Tanjay. Balik magbabasak ko. Hindi makita. Puro pala isdaan dito. Alright. Lakas ng hangin. Okay na yung ganyan takbo. Pag pino-overtake natin yan, overtake din yan. Hours remaining, 3 hours and 11 minutes. Puro series liner dito ah.
Oh, nasaan ako Google? Mukhang may bayan ito, bayan ulit. Sana may madaanan ako munisipyo para makapagpa picture and medyo okay na yung gas dito, 60 plus. Doon sa mga dinaanan ko 70. Diyan na tayo sa Bacolod mag 147 kilometers pa 3 hours. Tayo sa Kaliwa. Linya. Ayan pa. Gilid. Malapos na rin tayo doon sa bayan na yun. Hindi ko alam kung anong bayan. Isa lang yung target natin ngayon, Occidental. Isa lang. Occidental tapos Bacolod.
Kabilang side talaga yung pinagkaitan ah. Ganda eh. Ganda siya. Hindi kaya yung aking boss dito. Sana kinig yung boses ko rito. Nasa baba pala yung aking mouthpiece. Tanhay Tanjay. Bayan ng Tanjay yun. Hindi ako marunong mag-pronounce yan. Tanjay o Tanhay? Tanjay ba? Ano naman Tanjay? Charter by celebration. Opo. Ano eh, monopoly ng series ah. Malaking kumpanya pala yan dito. Series. Sabihin kilometer 0 sa may Dumaguete. Pabalik. Pabalik naman siya. Kulang pa rin talaga tulog ko. Tulog ako ng 10 dahil sa pag-upload ko ng aking mga video para di sayang. Ilang oras ang 7 hours siguro. Ay hindi pala, 7 hours dapat sa 6 o'clock. Kaya lang 5, mga 6 hours lang pala yung tulog ko kaya.
Alikabok, grabe. Ano to? Woo! Pababay natin Alikabok. May dumaan truck yan sigurado, truck or bus. Hindi pa ba din ako nakapagtaklob ng ilong. Biyaan natin sila. Pabayaan mo na yan, sige-sige maglibang, huwag kang magpakahibang. Vice City. Grabe oh. Tamakbo ng mabilis. Hindi naman siya makakabagal nga eh. Salo ang Alikabok. Oh. Nalalasahan ko pa. Alikabok. Nakahain kami ng Alikabok ha. Yan ang literal na pinakain kami ng Alikabok. End of project. Oh. Uy, ayos sa pandilig oh. Ayan ang okay oh. Ayan ang napasok ako ng Alikabok. Parang tubo ito eh. Tubo. Pwede na. Overtake na sana ako eh. Ito na yung city nila. City. Plaza. Yon, Bais. Picture lang tayo sa Bais by the bay. Okay, end natin yung video rito mga kapit. Thank you for watching.